Ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sa isang privilege na kapag preach dito sa inyong simbahan. At bago tayo mag-umpisa ay magbigay muna ako ng konting testimony o testimonya. Ako ay nanggaling sa isang sektang Alliance, Born Again, at saka Foursquare, at ano pa yun, yung Catholic. Diyan po ako nanggaling. So sa awa at sa tulong ng Diyos, yung aming mga young people is nag-distribute ng mga tracts, at ako po ay nagsisimba pa noon sa Foursquare. At habang yung mga young people ay nagpupunta sa aming bahay, may dala-dala po silang tracts, at araw ng Sabado po yun. Araw po ng Sabado, habang sila nagpupunta, nagbibigay silang tracts, pumunta sila sa aming bahay, at binigyan kami ng isang pirasong tracts, ating binasa. Nung ating binasa yung tracts, may nakalagay na hindi pa yung Pilgrim. Nakalagay po nun is yung Liberty. Liberty yun. Binasa ko po yun, as nakita ko, Liberty Bible Baptist, Esperanza, malapit din sa amin. Malapit sa amin yung church. So yung nung binasa ko yung tracts, nagsimba kami doon pag linggo. Sabi ko sa asawa ko, saan kayo tayo simba? Doon sa Alliance o sa Foursquare o doon sa Baptist o sa Baptist, no? Sabi ko sa asawa, magbihis tayo. Pupunta tayong Baptist. Pupunta kami ng Baptist. Pagpunta ko doon, yung aking itsura is yung naka-short, tapos yung medyas na may color-color pa dito, maraming mga di-color sa Cebuano yung maraming color. So nakita ko kapatid na sabi ng mga kaibigan ko, yung mga young people, yung aking itsura daw dati parang hindi mukhaan, ano ba sa Tagalog yan? Pasensya na sa Tagalog ba, kasi yung dalak ni Tagalog is 50 words lang. And the rest nito is Ilonggo at saka Bisaya. Nakaintindi ba kayo ng Bisaya? Kung di kayo nag-intindi, bahala po kayo. Basta yung dalak ko po is 150 words na Tagalog, and the rest ng Ilonggo at saka Bisaya. Now, isa na po na Pastor Silso, sabi niya sa akin, yung nasira na po patungkol sa ligtasan, yung tinanong ko, pag namatay ka ba sigurado? Kasi dyan ang Baptist kilala. Kilala ang Baptist dyan. Pag sinabing, pag ikaw ba ay mamatay, nakakatiyak ka ba sa langit ka pupunta? Diba? Yan ang mga aral ng Baptist patungkol papuntang sa kaligtasan. Sabi ko, hindi pa. Alam mo kung bakit sinabi ko hindi pa? Kasi adik ako ni Soriano eh. Sino kilala ni Ili Soriano? Si Ili Soriano yung kilalang preacher dito sa, MCGI ba yun? MCGI, Members Church of God International. Sabi ko, walang nakakatiyak ng kaligtasan. Mahilig kasi ko sa mga argumento. Sabi ko, walang nakakatiyak ng kaligtasan habang nabubuhay ang tao. So sabi ko, gusto mo bang tanggapin ng Panginoong Hesus? Yes, gusto ko rin tanggapin. Pero nung pangalawang pagpunta namin sa funeral service, pag sabi ni Pastor, sinong gustong tumanggap sa ating Panginoon? Nagpataas din ako. At hindi ko pa alam yung tunay na kaligtasan. Sabi ko, nagpataas ko pangalawa. Sinabi ni Pastor, pag tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, huwag mo nang tanggapin uli. Ang bihira. Sabi ko, nag-guilty ako nun. Nung wala si Pastor, nagpunta yatang Davao yun. Ako yung natitirang preacher doon. Kasi adik pa ko ni Soriano. Video ni Soriano, maraming debate yun. Ay yung debate, sabi ko, ang aming topic, hindi ako naniniwala sa eternal security o once saved, always saved. Dahil walang talata sa Biblia nagsasabing once saved, always saved. Hindi ako naniniwala, pati yung aming mga young people, binanatan ako. Binatan ako ng mga young people. At saka hindi rin ako naniniwala sa tithes. Pambihirang aral to. Naadik ako ni Soriano. Hindi ako naniniwala sa once saved, always saved. At hindi ako naniniwala ng tithes. Kasi wala daw sa Biblia. Hindi na rin kasali yun sa mga Kristiyano. So, habang tumatagal, yung palalim ang aming pagsasamahan ni Pastor, at doon ko pala nalaman yung ating tinitinigang aral ay mali pala yun. Kasi sabi ng Biblia, these things I have written into that ye may know. So, ibig sabihin pala, habang nabubuhay ang tao, pwedeng makatiyak sa kaligtasan. Kasi sabi ni Soriano, walang nakakatiyak ng kaligtasan habang nabubuhay pa. Kasi wala pa daw judgment. O, diba? Ganyan. So, sa matapos, doon na nagsimula na akong mag-Sunday school teacher at saka nag-aral ako sa Bible school.
At doon nagumpisa yung mga sinasabi kong mali talaga yung aking tinitindigan. At by the grace of God, sa biyaya at sa awa ng Diyos, ako po ay nagpapatuloy sa ministry hanggang ngayon. Ang prinsipyo po na sabi ni Pastor sa akin, yung sinabi ko, Pastor, hindi ko kaya. Kasi Tagalog to, kita Bisaya man ta, Ilonggo man ta, maglisod tag Tagalog Kaya nga naman, dala na ko 50 ra ka words. Bahala na mo karon kayo ba tugiingon sa Pentecost, di ba? Mo istorya 13 ka lengguwahe na adito. Ya kasi kasabutan na. Ya kay ang Holy Spirit pa nag-istorya, so kamo ni bahala ni. Mo istorya pag Bisaya, nya maabot dira sa inyo Tagalog. Kato sa Pentecost ba? Himuo na to na karon pero dili na. Mas nindot kung mas maganda kung ating maiintindihan lahat. Amen. So, I'm saved. Ako po'y naligtas noong June 22, 2017. June 22, natatandaan ko pa yon. June 22 at 2017. At ako'y nabautismuhan sa Pilgrim Bible Baptist. Pagdating ng linggo, hindi ako nagsisimba. Nag-backslide ako ng 2 buwan. Bumalik ako sa bisyo. So sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, si pastor po, hindi po nagsuko ka sa amin. Nagpatuloy sa Bible study, soul winning, at sa awa ng Diyos, at kami po ay nagpapatuloy kasama ng aking pamilya sa ministry. Iyan po ay awa at tulong ng Diyos at biyaya ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Harap ng bawat isa po nandito, pakinggan po natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo magtatagal. Pastor, ilang oras po ito, Pastor? Ilang minuto? Basig ko alam, Pastor, may 10 minutes lang. Grabe, Tagalog gani. Ako bahala daw. Ako bahala. O sige. Please open your Bible in the book of Psalms. The book of Psalms, chapter 16. 116. The book of Psalms 116, verse number 12. Say amen. Say amen. Amen, babasahin ko po at susundan niyo po. Dito po sa book of Psalms, chapter 116, verse number 12, sabi po sa salita ng Diyos, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Tayo po ay mananalangin. Dakila at pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa isang privilege na kami po ay, ako po ay maka-indig dito, Ama, upang mangaral ng iyong salita. Holy Spirit, please, gabayan mo po ko sa aking pananalita, Ama. Wala akong magawa kung wala po kayo. Bless mo po ang message ngayong hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayon po sa ating binasa, mga kapatid, according to the book of Psalms 116, verse number 12, the book of Psalms is all about prayer and thanksgiving. The book of 116, the book of Psalms. Now, sa verse number 12, sabi po dito, ano ang aking ibabayad o ibabalik sa Panginoon o sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin? Matatandaan po natin, kapatid, yung malaking kaligtasan, yung kaligtasan pa na ibinigay ng Diyos sa atin ay hindi po natin kayang mababayaran ng pera yon. Amen? Yung kaligtasan tinanggap natin sa pamagitan ng biyaya, kahit bilyonaryo ka pa, hindi mo mababayaran yung kaligtasan na binigay ng Diyos. Amen? Dahil sabi po dito, ano ang ating ibabayad sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin? Now, ang ating pag-uusapan ay dito po natin makukuha sa ating pong binasa. Ang message po natin ngayong hapong ito, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward us? Amen? Ano pong ating ibabalik sa Panginoon? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards us? Hindi po natin mababayaran yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa pamagitan ng ating mga kayamanan. Amen? Hindi rin natin mababayaran yung kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng kung anong meron profession ka sa iyong buhay. Amen? Yung kaligtasan na binigay ng Diyos para sa atin ay hindi matutumbasan o hindi mababayaran ng anumang kayamanan na nasa iyo. Amen? Now, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? So, hindi po tayo magtatagal, mga kapatid. Tatlong bagay ang ating pag-uusapan, na dapat nating ibalik sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin ay number 1, ito po. Number 1, dito po tayo sa book of Joshua, the book of Joshua chapter 24, verse number 14, the book of Joshua, verse number 24,
O umpisahan po natin sa verse number 13, and I have given you a land for which ye did not labor, and cities which ye build not, and ye dwell in them on the vineyards and the olive yards, which ye planted not, do ye eat. Verse number 14, now therefore fear the Lord, and serve Him with sincerity. Amen? Number 1, ano ang mga bagay na dapat ating ibalik sa Panginoon? Number 1, serve the Lord with all sincerity. Amen? Dapat paglingkuran po natin ang Diyos ng buong katapatan. Amen? Hindi po yung maglingkod ka dahil gusto mo lang. Hindi lang maglingkod ka sa Diyos dahil gusto mo at hindi mo gusto. Hindi po ganyan ang paglingkod sa Diyos. Now, ano pong ibig sabihin pong tinatawag na sincerity? Now, ang ibig sabihin po ng sincerity, the quality or state of being sincere, honesty of mind, freedom from hypocrisy. Ano po daw? Ang ibig sabihin po daw ng sincerity, the quality or state of being sincere, honesty of mind, freedom from hypocrisy. Yan po ang ibig sabihin po ng tinatawag na sincerity. Now, ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi lang dapat po pakitang tao lang. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos ay dapat meron kang tinatawag na honesty of mind. At ibig sabihin, ang ating paglilingkod, dahil nandito si pastor, maglilingkod ka. Amen? Nandyan ang iyong kapatid, maglilingkod ka. Sabi sa ating binasa, serve the Lord with all sincerity. Kahit wala kang kasama, maglingkod ka sa Diyos na mag-isa. Amen? Yan po ang sinabi ng Biblia. Serve the Lord with all sincerity. Hindi lang po with all sincerity. Ano po? With all, ano pa? With truth. Katotohanan. Marami pong nangaral ngayon sa ating buhay, na, sa ating panahon na ang katotohanan ay wala na po sa Biblia. Amen? Maraming nagsasabi ngayon na ang kaligtasan ay pag hindi kayo pumirma sa atin ay hindi kayo maliligtas. Sinong nakilala sa kanya? Tumatakbo pa nga ng senator eh. Amen? Sabi niya pag hindi kayo, sikat yan doon sa ano? Sa Davao. Sabi niya pag hindi kayo pumirma sa akin, dumaan sa akin, hindi kayo maliligtas. Wala na po sa katotohanan. No, alam po natin, walang ibang daan papuntang langit, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Ano po kanyang sinabi? Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama, kundi si Kibuloy. Kibuloy ba? Sino? Acts 4:12. Walang ibang pangalan na ibinigay mula sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Anong pangalan? Kibuloy ba? Hindi po si Kibuloy. Sino po? Jesus Christ. Yan po ang katotohanan. Dapat maglingkod tayo sa Diyos na may katotohanan, ay may pagtatapat at may katotohanan. Amen. Yung pangano, under po dito. Serve the Lord with all sincerity, bilang sincerity with truth, and letter B, with your family. Amen. Sabi ni Joshua sa 24, ibaba natin kunti, verse number 15. And if seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day. Mamili ka ngayong araw nito, sabi niya, choose you this day. Sabi niya, they whom you will serve, whether the gods with your father serve that were on the other side of the flood, or the other gods of the Amorites, in whose land ye dwell, but, tingnan natin, but as for me, and my house, we will serve the Lord. Tingnan natin, yung ating mga family po ay may kaluluwa rin. Amen. Hindi pwede na maglingkod ka sa Diyos ay nag-iisa ka lang. Anong klaseng Kristiyano ka? Hindi ba? Wag po nating sabihin na wala po tayong mga pamilya. Lahat po tayo dito ay may mga family. Amen. Dapat yung family natin ay dadalhin natin sa Panginoon. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay dapat katotohanan, hindi lang katotohanan, ay dapat buong family rin. Amen? Medyo napansin ko, pababa ng baba ang aking Tagalog. 25 words na lang. Palapit ng palapit tayo. Tingnan natin. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Saganang sa atin at sa ating pamilya ay maglilingkod kami sa Panginoon.
Dapat ganyan din ang prinsipyo ng mga mananampalataya. Ngayon, madadaanan ng kunting doktrina. Meron pang kilalang dito, meron pang kilalang outer darkness. Amen? Pag nagbabackslide ka, pupunta ka ng outer darkness. Hindi naman po ganyan ang aral ng Biblia. Amen? Now, sabi po dito, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ay dapat ay biging may katapatan. Hindi lang katapatan, dapat merong katotohanan, at hindi lang katotohanan, ay dapat buong pamilya. So, paano ba kung wala akong pamilya? Di mag-isa ka? Amen? Hindi na po dapat tawagin na pamilya. Tayong lahat po ay mga family. Amen? Sabi ng Biblia, but as for me and my house, we will serve the Lord. Number 2, serve the Lord with all sincerity. And number 2, anong mga bagay na dapat ating ibalik sa Panginoon? Number 2, serve the Lord with all humility of mind. Amen? Serve the Lord with all humility of mind. Merong mga Kristiyano na paglilingkod sa Panginoon, akala mo kung sino. Amen. Tama hindi? Merong mga Panginoon, pag inikorek ng isang mananampalataya, magagalit. Alam mo kung anong diferensya? Mataas yung pride. Ano po sinasabi ng Proverbs? The pride goeth before destruction. Amen? Sabi, ano pong ibig sabihin ng humility? Ati pong titingnan. Ang ibig sabihin po ng humility means freedom. And ito, ang ibig sabihin po ng humility, freedom from pride. Tingnan po natin ha. Freedom from pride or arrogance. Minsan yung mga Kristiyano, mga arrogante. Mga ma-pride pa. Amen? Now, freedom from pride or arrogance, the quality or state of being humble. Amen? Yung paglilingkod sa Diyos, dapat may pagpakumbabang isipan. Hindi yung malaki ang tingin sa sarili. Magbasa tayo ng Biblia, 1 Peter chapter 5. Tingnan natin, 1 Peter chapter 5, ano pong sinasabi? The book of 1 Peter chapter 5, verse number 5 down to verse number 6, ganito ang ating mababasa. Likewise, ye younger, submit yourself unto. Saan? Unto? Saan po? Likewise, ye younger, submit yourself unto the elders. Sino pong elders sa church? Sino po? Yung ating pastor. Minsan po, merong mga membro na akala mo magaling. Sabi ni pastor, magaling ako. Hindi po yan totoo. Hindi po yan. Kung magaling ba ako, mas magaling ang aming pastor. Dahil nandyan po ako nang galing sa kanya. Tinuturuan lang kami ni pastor upang maging magaling. Hindi upang maging mayabang. Amen? Now, likewise, ye younger, submit yourself unto the elder, ye all of you, be subject one to another, and be clothed. Ano po daw susuotin? Ano po daw? Yun bang kahambugan? Yun bang pride? Hindi po. Ano po? Be clothed with humility. Bakit po ba? Patuloy. For God resisted the proud. Hindi pwedeng magmalaki ka sa Diyos. Hindi rin pwedeng magmalaki ka sa tao. Bakit? Ano po sinasabi? God resisted the proud and giveth grace to the humble. Ano pong sinabi ng James? James chapter 4 verse number 6, nandito ba? The book of James chapter 4, basahin natin. The book of James chapter 4 verse number 6, ganito po ang ating mababasa. But he get more grace, wherefore he hath said, God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Parehas rin. Amen? Now, makita po natin, kapatid, bilang isang mananampalataya, dapat meron tayong katapatan. Ang ating paglilingkod sa Diyos ay dapat merong pagpakumbabang isip. Amen? Dahil sabi po sa ating binasa, sabi po doon, sa humility, freedom from pride, or arrogance, the quality or state of being humble. Proverbs 22. Proverbs 22. The book of Proverbs, chapter 22, verse number 4, ito po ang biyaya sa mga tao na kung saan ay magpakumbaba sa Diyos. Basa. The book of Proverbs, chapter 22, verse number 4, ganito po ang ating mababasa. Basa po. By humility, ano po daw? By humility and the fear of the Lord are, ano daw? Riches and honor and life. Ganyan po ang mananampalataya na nagpakumbaba sa Diyos. Amen. So ano pa? Isang bersikulo pa. Doon pa rin sa Proverbs. The book of Proverbs. Dito pa rin tayo sa book of Proverbs, chapter 11, verse number 2. Ganito po ang ating mababasa. 11:2. When pride cometh, tingnan mo,
When pride cometh, then cometh shame. Ano po daw? When pride cometh, then cometh shame. Patuloy. But with the lowly is wisdom. Ano pong ibig sabihin ng lowly? Hindi ba humility rin? Amen? No, but with the lowly is wisdom. No, tandaan natin kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, ano po yun? Dapat paglingkuran natin ng Diyos ng buong pagpakumbabang isip. Hindi yung mas mataas ka pa sa Diyos. Akala mo kung sino ka. Meron akong natitirang Tagalog, 10 na lang. 10 words na lang. Pag ito ay natapos, maghanda kayo sa Ilonggo at Bisaya. Amen. Amen. So ano po yung mga kapatid? Sabi ng Biblia, pag ikaw ay maglingkod sa Diyos, dapat maglingkod sa Diyos ng may pakumbabang isipan. Hindi po pride at hindi po arrogante. Hindi po ganyan ang paglilingkod sa Diyos. O hindi po tayo magtatagal habang paubos ng paubos ang aking Tagalog. Patuloy. Dito po tayo sa pangatlo. Ano ang mga bagay, 3 bagay na dapat natin ibalik sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin? Ano po yung number 1? Serve the Lord with all sincerity. Serve the Lord with all humility. And last, number 3, serve the Lord with all, ano po yun? Serve the Lord with gladness. Maraming mga Kristiyano ganito. Pagdating sa church, payong itsura, hindi po masaya. Amen. Meron bang ganito sa inyo? Tanungin nyo kami kung meron. Tanungin nyo kami. Sa inyo ba, meron din? Meron, kahit arkitekto nga, hindi kayang doon yung itsura eh. Kasi pag nag-uupo, habang nagpapalakad sa church, yung itsura pag ganito. Hindi na alam kung anong itsura. Now, sabi ng Biblia, serve the Lord with gladness. Dapat ang paglilingkod sa Diyos ay dapat maging masaya. Ano pong sabi ni Haring David? Hari na yun na? Ano sinasabi sa 122 verse number 1? Wala po dyan. The book of Psalms 122 verse number 1. Ano pong sabi? Ano pong sabi? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Si Haring David, hari na yun, pangalawang hari sa Israel. Pero po nung sabi niya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Bakit? Ano bang meron sa bahay ng Panginoon? Ituloy lang po natin doon sa 8 at 9. Basa! Sa 8 at 9, ano pong sinasabi doon? The book of Psalms 122, 22, verse number 22, 8, at saka 9. Verse number 8, for my brethren and companions' sake, I will now say, peace be within thee. Verse number 9, because, tingnan natin, because of the house of the Lord, our God, I will seek thy good. Amen? Naghahanap ka ng kabutihan sa labas, nandito naman sa loob sa simbahan. Amen? Naghahanap ka anong maganda, nandito naman sa loob ng simbahan. Amen? Serve the Lord with gladness. Hindi lang po with gladness, meron pa po. Hindi lang po with gladness. Tandaan po natin mga kapatid, serving the Lord, it is not optional. Amen. Merong mga Kristiyano ganito. Ginagamit yung salitang, he loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not. Ganito ang version ng mga Kristiyano. Sisimba ako, hindi. Sisimba ako, hindi. Magsisimba ako, hindi. Paano kung sinabi mong hindi ka magsisimba? Hindi ka magsisimba. Amen? Tandaan po natin, serving God, it is not an optional. Ano pa? Serving the Lord, ano po, ang tuloy. Serving the Lord, it is not an optional. Serving God is not a contractual. Merong mga Kristiyano ganito, magsisimba ako, magsiserve ako sa Diyos hanggang 2026 lang. Ginawang kontrata yung paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos habang nabubuhay maglingkod sa Diyos, hindi yung contractual. Pastor, hanggang 2027 mag-quit na ako sa ministry. Hanggang 2013 na ako, hindi na ako magpapatuloy sa ministry. Sinong lugi? Amen. Hindi ba? Ikaw rin? Amen? Serving the Lord is not a optional. Serving God is not a contractual. Amen? Huwag mong sabihin, Pastor, maglilingkod ko hanggang dito na lang. Hindi po ganyan ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos habang nabubuhay ka pa.
Ano sabi ni David? Ano sabi ni David? As long as I breathe, I will serve the Lord. Habang ako'y nabubuhay ay mananatili kong maglingkod sa Diyos. Bakit? Surely goodness has followed me all the days of my life. I will dwell Amen. in the house of the Lord forever. Si Haring David, hari, parang sabi niya, surely goodness have followed me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Alam mo, si David ay merong magandang commitment sa Diyos. Ano po yung kanyang commitment? Ating tingnan. Isa po yung Bible in the book of Psalms. Dito pa rin Psalms 37. The book of Psalms 37 o 27. The book of Psalms chapter 27 verse number 4. Ganito po ang ating mababasa. One thing have I desired of the Lord. Meron siyang isang hiling. Meron siyang isang desire sa Panginoon. Ano po yun? One thing have I desired of the Lord, that will I seek after. Ano po daw? Ano po yung commitment? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Hindi po kontrata. Hindi po contractual. Sabi niya, I will dwell in the house of the Lord ano po yun? I'll dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Tingnan po natin si Haring David, bukan yung desire is manatili sa bahay ng Panginoon. Yan po ang tinatawag na commitment. Ang bawat isa sa atin dapat may tinatawag na commitment. Lord, kahit anong mangyari, maglilingkod ako sa Diyos. Amen? Kahit bumagyo, maglilingkod ako sa iyo. Kahit bumaha, maglilingkod ako sa iyo. Yan po ang tinatawag na commitment. Hindi lang po dapat commitment ang ating paglilingkod sa Diyos, dapat consistent din. Amen? Merong mga tao, pagdating sa paglilingkod sa Diyos, ay hindi po consistent. Amen? Commitment, consistent, ano pa? Yung tinatawag na counselors. Yung counselors, hindi yung tumatakbo sa politika, ha? Yung counselors na tumatakbo ngayong eleksyon, hindi po. Yung counselors na tinutukoy sa Biblia, yung bang tagapayo, ay merong din mga tao, pag pinapayungan, hindi nakikinig ng payo. Amen? Yan po ang dahilan kung bakit ang iba sa atin na hindi po nag-grow pagdating sa ministry. Bakit? Hindi po tumatanggap ng payo. Amen? Ano pong sinasabi sa Biblia? Pag ikaw'y pinapayungan, makinig ka. Amen? Pero dapat, pag may tagapayo sa iyo, doon din sa Kristiyano. Huwag din doon sa mga lasinggero. Ano pong sinasabi sa Psalms? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful, but he's delighted. Yan po ang totoong Kristiyano. Dapat pag merong nagpapayo sa iyo, dapat doon ka pastor. O sino pa doon, mga preacher, dapat dyan ka maghumingi ng payo, hindi doon sa mga lasinggero. Pag sinasabi nilang, may problema ka, alam ba kung anong solusyon yan? Anong solusyon? Siyempre, tagay. Di ba? Yan, di ba may problema ka? Pag may problema ka, sama tayo saan? Doon sa mga inuman. Pero kinabukasan, lasing ka na, sira pa kinabukasan mo. Amen? Hindi po dapat kung meron po tayong dapat hinga ng payo, doon po sa ating pastor, okay, sino po dito? Amen? Kung gusto po nating lumago sa pananampalataya, ay ito pong ating gawin. Ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi po contractual, hindi po optional, and the last, serving the Lord, it is a privilege. Amen? Serving God, it is a privilege. Amen? Maraming mga tao, ibang bansa na hindi makapagsimba. Meron nga kaming kilala pa din sa labas. Nagsisimba sa doon sa ilalim. Pag may kumakatok na mga military, mga pulis, o sa pulis, may dala-dala silang cake. May dala-dala silang cake. Habang kumakanta sila, nag-worship sila, pag may pumasok na pulis, ay kumakanta sila ng happy birthday. Tingnan mo. Diba? Tayo po ay malaya pong maglingkod sa Diyos. Pero bakit maraming mga mananampalataya na takot bumalik pagdating ng 2:00? Bakit marami? Hindi po dito sa pati rin sa amin. Pagdating sa umaga, medyo marami. Wow, praise God, marami. Pagdating sa hapon, ubos. Isa na ako doon. Hindi po. Pagdating sa hapon, masarap matulog. Kasi sa Mindanao kasi
Medyo malamig na mainit. Masarap matulog pagdating sa Mindanao. Kasi sa Mindanao walang bagyo. Merong gira. Walang gira po doon. Kasi sino yung isa dito? Sino yung gira yung kumanta? Sinilang sa Cotabato daw. Wala pong gira doon sa amin. Kapayapaan po meron doon. Amen. Kung gusto mong pumunta ng Mindanao, subukan mo lang. Ay, hindi po ganun ang Mindanao. Ang Mindanao po is, sabi ni Kristo, hindi ako napunta dito upang, ang sabi niya, hindi magdala ng, kundi kapayapaan. So, ang ating dala, kapayapaan, hindi gira. Amen? Sabi ko sa kanya, nagpunta kami dito upang manap ng away. Pero maggira dito? Wala po. Wala po gira. So, hindi po ganyan. Ang ating paglingkod sa Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, it is a privilege. Amen? Privilege, it is opportunity. Maglilingkod ka sa Diyos habang buhay ka pa. Hindi maglilingkod sa Diyos. Kailan ka maglilingkod sa Diyos? Yung pilay ka na? Hindi po ganyan. Sabi yung memory ba si Pastor, remember the Creator of the days of thy youth. Ang magandang paglilingkod sa Diyos nung, simple yung bata pa. Huwag mo nang hintayin na kung saan ka na nangihina, di ba Brad? Kung saan ka na, doon ka pa mag-serve sa Panginoon. Remember the Creator in the days of thy youth. Amen? Yan ang magandang paglilingkod sa Diyos. Amen? So magandang hapon po muli sa ating lahat. Salamat, naubos na po ang aking Tagalog. Og maayong hapon si tanan, gingan mo, last na lang dito. So salamat no sa pag-add po sa mga adre. Isa nakasabot ang Bisaya. Di pa taas gamay, kamot. Isa ka mo Bisaya, mo Bisaya Pastor, Bisaya mo, Ilonggo Pastor, Bisaya. So salamat ako binisayon gamay ha, kay murag naglibog ako sa Tagalog ba. Muna-muna na ako tong Tagalog rin na. So salamat sa Ginoo, kasi Ilonggo. Wala no. Dagay Ilonggo Bisaya. So salamat sa Dios sa isa-isa ka higayon nga ako na pud makawali sa inyo ha. Og ako nagpasalamat sa Ginoo sa isa ka privilege nga kung asa na nabuhian na gud akong Tagalog. Tinaguan ako tong Tagalog na ko pila ka tuig. Kay dito sa mga usog man di man pwede ba magtagalog kay ang Tagalog to pastor. Tagalog si pastor po response mo is Bisaya eh. Yo sabi di mo tanong mo Bisaya magtagalog po taon. Ya kede kinasubukan naman natistingan na ba di sa may sa di kainta natistingan di buhian ako kung 50 nga words. Mo to kinabinglan ako nga kuan kining tawag sila ako nga Bisaya. So salamat church no, salamat sa pag-imbita sa mga adre. Ayo pa na nga dili ang katapusan kundi mo pa ni sinuganan. Salamat ug may hapon sa tanan. God bless matag usa kanato. Heavenly Father, thank you for the words that tayo po ay umusap sa puso't isipan ng mga namin. Kami po ay maglingkod, merong kapagkubaan, kami po ay maglingkod, merong pagdalakan sa aming mga puso. Ang paglilingkod sa Panginoon, ito ay pribilehyo. Hindi ito yung kagalan mo gusto. Hindi ito yung kagalan mo feel ng lingkod. It is all about responsibility, na maging responsible tayo. So if God is reminding you to the words that being delivered this afternoon, at sa paglilingkod mo, medyo pabanding-banding lang, medyo alanganin na, wala nang kasiyahan, it's time for you to come and go to the Lord pray. Keep on them. Renew your commitment with regards to serving them. You. And there's always joy in our hearts as we serve them. Father, for your words being delivered, I pray na patatagin niyo po ang mga sa amin, na kami po ay maglingkod, hindi sa ayon sa kung kailan kami masaya, kung kailan kami malambot. Dapat kami ay maglingkod dahil it's a great privilege. Hindi lahat na karoon ng privilege mo ganito. This is a loving country. Narinawa ay patuloy ang lingkod because in heaven,
Wala nung break time doon. Wala din tulog doon. It's all about worship. It's all about singing. Sabi ko, samantalang pag-rebalay, natin yung po kami ng Diyos. Apply niyo po ang sahero sa hapon ito. Apply niyo rin po mga kapatid natin. I pray the Father, na itas niyo po yung lagi ng biyahe, yung sa kumanan ng disgrasya, ang nangilang parasin, pero ang balagin. At makita niyo ang konti sa akin ay tapat, patuloy na dinig ko sa inyo hanggang sa kalawang kapulog. Lahat ng buhay ay pinadalangin ko sa salamatan sa madali sa Francis Cristo, sabi niyo sa tuligtas. Amen. Okay. So tayo po ay magbibigay